So pag nagklaro ang smoke at nakita natin kung sino ang magkaka-align, sa tingin ko napakalakas ng oposisyon. Recap tayo sa nagdaang filing ng Certificate of Candidacies. Ano po ang major takeaways po ninyo, ma'am, sa naganap po na COC filing? Well, lumalabas na napaka-tight itong race sa midterm sa Senado. Maraming nag-file. I think 180 ang lumalabas na nag-file at ang party list ay marami rin. Although ang accredited ng COMELEC ay sa tingin ko hindi lahat naman nag-file. Pangalawang takeaway ko, mukhang mahigit sa 7 ang partido PDP laban, no? At malalakas ang mga kandidato nito. So, ang sense ko, kailangan lamang na magkaroon ng pag-uusap kung anong areas ang or provinces and cities, highly urbanized cities, lalabas sa estratehiya napaka-importante ng mga balwarte ng bawat isa doon sa mga nag-file para sa Senado. Sino po, ma'am, sa mga aspirants ang nagulat po kayo na nag-file ng Certificate of Candidacy? Well, unang-una na si Pastor Kibuloy. Kagulat-gulat yan. May naglatag ng kanyang COC. Karamihan ay nagulat. Pangalawa, si Secretary Lorenzana at saka si dating Secretary Lambino ay tumugon sa pakiusap para sa Senate slate. Hindi naman kagulat-gulat. Siguro ang pinakagulat-gulat doon si Kibuloy, pero hindi kagulat-gulat yung kay Vic Rodriguez, kay Marcoleta, no? Siguro ang isa pa kay Doc Ong. Nakakagulat rin yon dahil alam naman natin yung sitwasyon niya na personal sa mga panahong ito. Ma'am, sa larangan po ng eleksyon, paghahatid po ng mensahe sa taong bayan, ano sa tingin niyo, ma'am, yung magiging tunggalian ngayon sa pagpapaabot ng plataforma de gobyerno? Dahil mayorya po, ma'am, napakinggan na po natin, pero bihira po, mangilan-ngilan lamang sa mga tumakbo ang merong Exhibit A, kumbaga sa kanilang mga binabanggit na ito, ganyan. Napakahalaga siguro na titingnan natin, pagsasama-samahin pa kasi yung mga pangalan na naghahayag ngayon, no? Whether karamihan independent so lumalabas yung mga independent na yan ay nagsasabi lamang na ang partido ay medyo hindi mahalaga sa kanila, pero ang mensahe at ang plataforma at ang mga issues na pag-uusapan ay crucial. Isa pa pala nakakagulat, humabol si Willie Revillame. Akala ko hindi siya tatakbo, pero klarado naman yung intention niya. So apart from Philip Salvador, meron tayong isa pang artista na pumasok at gustong palaot dyan sa Senado. Surprising yung sa opposition. Unang-una, kailangan nang ma-declare ano ba kayo, opposition o hindi. Klarado yung sinabi ni Vic Rodriguez. Kasi walang nagsasabi kung sinong opposition napakahalaga niyan sa pagtutunggali sa Senado na merong administrasyon at hindi maka-administrasyon. Hindi pa sila hayagang nagsasabing talagang opposition sila. Kailangan mong ma-declare yan para contrasting kaagad ang paghahambing sa administrasyon. Parang nawalan rin ng kulay o interest
ang administrasyon kasi naglatag sila buong slate, no? Lumalabas nung una ang lakas kasi makikita mo yung slate ng administrasyon hindi kinakailangan ng endorsement ng presidente. Usually kasi pag midterm referendum yan ng nakaupo at malaking basihan ang pooling power ng administrasyon. Pag titingnan mo yung alyansa ng para sa bagong Pilipinas, on their own, yung 12, sabi ko nga, 6 doon ang can competitively run on their own right, no? Yung 6, marahil kailangan ng makinarya at pondo. Pag linipat mo ngayon doon sa grupo ng PDP Laban, siguro sa mga susunod na araw, kailangan nating makita sino yung 12 at sino yung guest candidate. Kasi dalawa na doon ang guest candidate eh. Si former Governor Chavit Singson at si Congressman Rodante Marcoleta. So yung bang ibang naghayag na independent tapos gagawin silang guest, meron doon kasing strategiya rin para mapuno yung 12. So parang kailangan mag-declare, ma'am, ng PDP Laban or ni former President Duterte na kami ang oposisyon sa administrasyon na ito. Oo, sa tingin ko napakahalaga noon kasi kung titingnan mo yung resulta ng survey namin itong quarter na ito, lumalaki ang undecided. From pro-administration, nagiging anti-administration, at lumalaki ang undecided. Ganon din yung oposisyon. Yung oposisyon ng 2022, nalulusaw yun ngayon at nagiging anti-opposition. Pero ang undecided lumalaki. So makikita mo dun sa administrasyon at opposition, parehong undecided lumalaki. So kailangan may deklarasyon ng opposition, sila, at pangalawa, kailangan yan ngayon ang pag-aagawan nila, yung undecided or persuadable voters na tinatawag natin. Mahalaga yon dahil kung hindi ka klarado, kung ikaw ay nasa gitna lamang, sa tingin ko ang botanteng Pilipino, titingnan at titingnan. Kung ibabangga ka sa administrasyon, asaan ka? Opo. Nabanggit niyo, Prof, na sa kabila ng hindi nga pagtakbo sa national level ng isa sa mga Duterte, nabanggit niyo na malakas pa rin yung maaaring line-up ng PDP o endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kumbaga, nakikita niyo rin po ba na maganda rin yung pagkaplano dahil sa kabila nitong pagtakbo nila sa local level kasi nga dapat din nilang tatagan pa yung kanilang pundasyon sa kanilang mismong baluarte, yet meron din silang line-up na hindi rin basta-basta. Oo, Admar, at kung titingnan mo dun sa pag pinagsama yung 12, ang bilang ko nga baka pa 15 eh. Sa tingin ko ang matibay, ang sasabihin mong PDP Laban ay 7, na andyan si dalawang re-electionist, si Go at saka si Bato, isang artista si Philip Salvador, si Bondok na bago lamang, bata, pero makikita mong naghanda at klarado sa kanya ang kanyang mga tatakbuhan. Merong isa na taga Negros na PDP lawyer, so si Attorney Hinlo, tapos na andyan pa kung guest candidate kasi in-endorse na si Chavit at saka si Marcoleta. Tapos meron ka pang Lorenzana na dating kalihim ng National Defense, malaking malaking pagsama. Nandiyan rin si Lambino na taga Pangasinan. Si Kibuloy ay sa tingin ko naman yan magiging guest candidate although nag-file as independent. So kung bibilang mo yan 2, 4, 6, 7 kaagad.
ang iba pang independent, si Norberto Gonzales, maganda ring pick yan, dating tumakbong presidente, dating National Security Advisor, si Vic Rodriguez na independent, si at meron silang mga party list na magandang tingnan rin, yung Bistak Gyud na pinamumunuan ni Greco Bellica, yung Epanawan, Sambayanan na pinamumunuan ni Dr. Lorraine Badoy, yung isang lawyer nyo, at saka si Eric Celis, at saka meron pa yatang isa na sa labo-labo hindi pa natin ma-define kanino ba aliado. So pag nagklaro ang smoke at nakita natin kung sino ang magkaka-align, sa tingin ko napakalakas ng oposisyon. Ang kulang nila ay ang network at ang pondo. Alam naman natin sa politika, ang pondo ay napakahalaga. Pero dahil meron namang pinagbabatayang baluarte ang Duterte vote, sa tingin ko napakahalaga ring pag-aralan natin yon dahil talagang sa tingin ko magiging off the playbook uli itong Senado, considering giveaway naman kay Mayor Duterte na mananalo yan eh. So meron pa rin siyang panahon para iayos niya ang PDP slate. Nakakagulat kasi nakumbinsi niya itong mga taong ito na magsakripisyo. Ang alam ko meron pa mga naka-standby eh kung sakaling hihindi. So ito'y senyas ng popularidad ni former President PRRD. Alam mo, ang ADMAR, ang isang bukod tanging measurement ng popularity niya, yung sinabing, ano ba, kailangan, sa media, tinanong niya nung interview, sa tingin niyo ba dapat akong tumakbong mayor? Kayo media, kayo naman ang kumupulso ng taong bayan. Sa tingin niyo, ang taong bayan gusto. So he made that decision during the press conference. I mean, yes, he has made all the calibrations. But yung last day offensive, natatakbo ba o hindi o ano, it brings energy to the base, both at Davao City level and at the national. Kasi makikita mo talagang sinusundan siya. Talagang ang media nag-uunahan. Ano ba, scoop ba ako o mali? Hanggat na bandang hapon, sinabi na niya, sa tingin ko nung nandito na siya nasa Maynila, nung sinabi niyang, hindi, sa Davao City ako tatakbo at walang cancellation na mangyayari. So, he knows how to get the base moving and energized and get the base to understand what he is doing. I think in the next, 3 days, a week, we will know the shape and form of PDP Laban. Prof, ang update naman ay si dating Defense Secretary Lorenzana ay nag-withdraw, no? Kinumpirma din ito. Nag-withdraw? Yes, nag-withdraw ito kaninang 12:13. Sinabi naman dito ng COMELEC na wala namang reason sa kanyang pag-withdraw itong si dating Secretary ng National Defense, Delphine Lorenzana. October 7 siya nag-file as independent candidate tapos nag-withdraw, no? Ito kaninang tanghali. Alam mo Admar, sa tingin ko yan parte ng strategiya nila na hindi pa binubuo yung 12 eh. Kaya ang feeling ko magsosobra eh. Natandaan natin noong 2019, di ba? Merong 13 o 14 yung isang slate. Tapos yan yung kay Mayor Sara noon at saka yung kay Presidente parang 7 lamang o 8. So kung susumahin mo yung 2 Duterte, 2 slate, mamili kayo. So out of the box yun. Hindi mo, ang traditional is name the 12. Itong approach nila ngayon, tsaka palilinisin yung kung sino yung 12,
marami pa diyang so napapag-usapan, alam mo yung pinapag-usapan, may boss, sino ba talaga yung 12 at itataas ba ni dating Presidente Duterte ang mga kamay nila. Nakita natin may kanya-kanyang pagtataas. Itinaas niya ang kamay ni Vic Rodriguez, ni Attorney Hinlo, ni Attorney Bondok, at saka may isa pa dun sa naging meeting kaninang hapon. So, sa tingin ko maganda yung strategiya kasi earned media. So tama, habang ina-announce, habang pinag-uusapan, na-highlight yung team niya. Ang nalulungkot lamang ako doon sa PDP, kung magkakasama-sama yung mga pangalan na natin sinasabi, walang babae. Sana nagkaroon sila ng pagpipili ng babae, wala ring Muslim, 'di ba? Yung usual na dapat nabibigyan sa slate. Pero tingin niyo po yung possible na line-up ng PDP Laban led by former President Duterte, well represented yung mga lugar at mga sektor? Well, una ko naman sinabi, walang babae, walang Muslim, pero in terms of areas, mas marami ang nasa Mindanao. Although, hindi pa nga natin alam kung sino yung 12. Kung titingnan mo lang yung 7, Go, Bato, 6 na lang pala, Kibuloy, mga taga Mindanao, si Salvador ay Bulacan, Region 3. Si Bondok, I'm not really familiar kung saan siya, kung NCR yan, NCR. Si Hinlo is from Negros. Western Visayas. Oo, so makikita mo may element ng pagbabalanse, pero sa susunod na mga araw makikita pa natin kung sino pa yung dadagdag dito sa 6. Kung isasama si Marcoleta, si Singson. Singson is Northern Luzon. And of course, Marcoleta, yan yung kalakasan ng iglesia. So makikita mo rin dito sa lineup na ito, kung yan yung magiging lineup, merong religious undertones. Naandyan yung kay Pastor Kibuloy at saka yung naandyan yung Iglesia ni Cristo. Opo. Prof, last 2019 midterm election, yung mga pambato sa ilalim ng hugpong ng pagbabago led by Mayor pa siya nun, yung Vice President natin ngayon, Sara Duterte, 2019 yan. Talagang marami ang nakapasok dyan. Kabilang na rin dyan, di ba? Senador Bato at iba pa. Hindi pa nagsasalita ang pangalawang Pangulo rin ukol dito sa ganap sa filing. Ano sa tingin mo ang makakadagdag ba ito lalo sa tsansa na makuha yung majority siguro sa darating na halalan? Tama ka, Admar, no? Tahimik si Vice Presidente dito sa galawan na nangyari sa filing of Certificate of Candidacy. Una, sinabi niya kung hindi siya mag-i-endorso, palalakasin niya muna yung Office of the Vice President. Before that, sabi niya parang ang gusto niya mag-endorso para sa lokal, no, sa local government. Pero ang biggest strategic move kung makuha natin ang ama at ang anak ay magsama para talagang itaguyod yung PDP slate, no? Si Vice President hindi naman miyembro ng PDP yan, kaya napakahirap kung paano gagawin, pero natuto na siyang mag-endorse noong 2019 . Again, babalik tayo Noong 2019, dalawang slate, may slate si Mayor Sara, may slate si President Duterte. Never silang nagkita, nagsama sa isang rally. Imaginein mo kung magkasama yan sa rally para sa 2025, no?
Pangalawa, napakahalaga. Ito yung parati kong sinasabi sa mga gusto magkampanya. Titingnan nyo saan ang galing ang boto ng Senator Go, na ang tawag ko dyan ay tracer siya kasi nakita kung ganong kalakas si President Duterte, midterm, nagawa niya ang isang ordinaryong tao na mag-rank number 3. Pagdating ng 2022, nag-end siya with the highest approval and trust rating in the history of presidential politics. Nanalo ang anak niya with 32 million. Saan lugar yung 32 million? And at the same time, alam naman natin ng storya ng number 12 candidate na si Robin Padilla ending up as number 1 with 22 million. So pag in-overlay mo lahat yan from 2016, 2019 to 2022, anong areas ang masasabi nating baluarte ng Duterte? Sa tingin ko yan ang labanan na makikita natin para sa kampanya sa Senado. Pag tiningnan mo yung administrasyon, ano ba ang Marcos-based vote? Ang Marcos-based vote, ang Marcos, kahit sinong Marcos, average 11 million. Tumaas siya ng 13 million nung tumakbo siya as Vice President. Talo. Tumaas siya nung si Senator Amy Marcos ay tumakbo, naging 15 million at itong eleksyon. So makikita mo yung jump from 15 to 31. Nasaan yan? So papasok dyan yung konsepto na nasaan ang persuadable voters ng administrasyon na umalis na sa kanila, nasaan ang persuadable votes ng oposisyon na hindi na ngayon oposisyon pero undecided. Lumalaki yung undecided, mauuwi tayo ngayon sa usapin ng boto at mapa. At yan ang data and analytics ang napakahalaga kasi hindi mo masasabing panalo ka, kailangan magplano. So itong mga susunod na buwan hanggang Disyembre, magplaplano yan. Paano natin kukunin ang pagpanalo? Ang slate ba ng oposisyon ay magsasalita ng isa o magiging traditional yung approach na kanya-kanya, suntok sa buwan? Dapat kung oposisyon ka, naglalatag ka ng klaradong plataforma, klaradong gagawin mo sa mga issues ng bayan. Nakita naman natin ang nangyari sa budget process. Nakita naman natin ang nangyari sa pagwaldas ng pondo ng bayan sa mga ayuda. So kailangan tugunan yan ng tinatawag na oposisyon. Kaya napakahalaga mag-declare ka na ikaw ay oposisyon at mag-declare ka ano yung issues na titindigan nyo dahil ang administration hindi ito ginawa. Tsaka considering yung kanilang campaign manager din yun, yung number 1 na senator, hindi rin na basta-basta, no? Si Senador Robin Hood. Oo.